Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News 28 minutes ago. Tungkol ito sa nawawalang sabongero na allegedly tinapon sa Taal Lake. Authorities have recovered a sack, isang sako lang, containing what appeared to be bones during the retrieval operations for the remains of missing sabongeros allegedly dumped in Taal Lake, according to Colonel Giovanni Emerick Cibalo, Provincial Director of Batangas Police. Cibalo said the sack was discovered about 10 meters from the shoreline. It has yet to be confirmed if the bones are human, as the sack was turned over to the regional scene of the crime operatives for forensic examination. Okay? So ito yung title ng Authorities have recovered a sack containing what appeared to be bones during the retrieval operations for the remains of missing sabongeros allegedly dumped at Taal Lake, according to Batangas Police Chief. Okay. So, unahin natin sa mga biktima, yung pamilya sa biktima. It has been 4 years. Napakasakit yung ganitong pangyayari na nawalan ka na lang ng mahal sa buhay, hindi mo alam kung anong nangyari. So, kailangan nila talaga ng hustisya. Kung sino man ang gumawa ng karumal-dumal na krimen ito, sana lalabas ng katotohanan. At sana, ito, isang sako pa lang, 34 sila eh. So, kung totoo ito na buto ng tao, isang sako, so ibig sabihin, 10 meters from shore, baka, ano ba yun? Buto ng tao. Mabigat din yung buto eh. Alam nga naman na nung itinapon, 10 meters from the shoreline, malapit lang eh. Anong nangyari sa kung tao talaga? Kasi sa testimony ni alias Totoy ba yun? Yung mga sabongero, ipinasok sa loob ng sako na may buhangin. Parang pinabigat. Something like that. Then, tinapon sa tubig. So, most likely, tinapon dito sa medyo gitna. Hindi sa 10 meters lang. Medyo malabo. But anyway, hintayin natin ang resulta ng forensic investigation. To me, this is a good development dahil matinding usapin ito. Karumal-dumal na krimen ito. Kawawa talaga ang pamilya. Yung witness, ano ba yun? Whistleblower, I hope maprotektahan ito. Although, marami ang nagdududa sa kanyang testimony dahil wala siyang hindi niya direct na nakita yung krimen. Parang narinig lang ata niya. So, marami ang nag-aabang sa kasong ito ng mga sabongeros. Magbasa lang tayo sa mga comments. Okay, what is the sack made of? Can the sack resist decay for a period of 4 years? Incredible sack. The crimes was made to be discovered. Yan, medyo nalangan. May mga sako talaga ngayon, na matagal ma-decompose kasi may plastic na eh.
Christian card. If the bones are from human, then the allegations of the whistleblower against the suspect is probably true. Kasi nga, sabi ng whistleblower is pinasok na sa sako eh. Ito, Nick Atienza, 10 meters from the shoreline, inanod. Yun ang tanong ko eh. Kasi kung totoo yung sinasabi ng whistleblower, sinansako, itatapon yan sa gitna, sa malalim. Kaya paano napunta 10 meters from the shoreline? Diyan na ako, diyan ako magduda. Kasi kung nakuha yung sako doon sa malalim na portion, posible. Kaya lang napunta sa 10 meters from the shoreline. Baka may, I'm sorry akin lang ito. Duda na ako. Yung masyadong malapit sa shoreline. Nick Maro. Walang underwater current ang Taal Lake. Siguro kasi in close area. Oo nga. Rosel, gawa-gawa na lang ng ebidensya. Di ba pagalingan? Yan. Ito na. AR Pangan. Tanim buto. Ay, nako. Michael Gabi. Yan na. A full-grown man wouldn't fit in a sack unless it's chopped up. Better do thorough investigation first as evidences probably might be implanted too. Isang tao, maliban lang kung bata, magkasya sa isang sako. Kaya lang yung sabongeros, full grown naman yung maglisod, magmahirap, ipasok sa sako. Tama. Kaya questionable yung sinasabi ng whistleblower. Chokoy Bansil, scripted but nakasako. Anyway, i-congratulate na lang natin ang ating kapulisan. Paano na-discover pala? Yun ang din ang tanong. Paano na-discover? May nagturo o baka sana naman yung duda na planted, sana naman dito to. Kailangan talaga ng hustisya ditong mga relatives ng missing sabongeros. So abangan natin ang resulta ng forensic investigation. Salamat mga kaibigan sa inyong excuse me sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon nindot na gid kayo ang ilang atop. Nakaatop na gid sila, napulian na tong ilang yero nga 15 na katuig. Karon maayo na gid. Una magpasalamat ko sa Ginoo nga naikuan og sa nagtabang og sin kay nailisa na gid among sin nga dinagid mi maulanan. Pa nga magpadayon ang ilang pagtabang, daghan pa ang nanginahanglan. Salamat po. Nga 10 years na ning ang balay. Oo. Ang akong anak dayon duha na kabuok. Dayon nga naman nga tungod aning kuan dugay na kaayo bag-o pa mo nakaatop og bag-o. Alang kay kanang kuan kung naatay kwarta, iguro man ipalit og pagkaon. Oo. Nya. Mora. O di gyud mi makapalit og bag-o nga sin. Salamat kay sa naghatag. Pila day ka buok imong anak? Duha na. Duha imong anak. Oo, so tanan na sila ga eskwela. Oo, tanan na sila ga eskwela. Oo. So, salamat kayo. Oo, sige, salamat pud kayo. Oo.
kayo nga tanawon ug salamat kayo sa Ginoo ug sa nagtabang ani labi na sa naging sponsor. Salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang sa among mga katribo nga tanan. Salamat.